Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Isang nilalang na katanji tangi ang galing sa pakikidigma. Hinahangaan siya sa kanyang mundo dahil sa likas niyang tapang. Ngunit isisilang siya sa daigdig ng mga tao. Bilang anak ng isang mafia boss at magkakaroon ng bagong pangalan na Hexer. Hexer, sakitin at sinasabing walang kwentang mafia prince dahil sa kanyang pagiging mahina. Takot humawak ng sandata at mas gustong palaging nakahiga. Sa kanyang bagong pagkatao ay hindi niya maaalala ang kanyang pinagmulan ngunit nakatatak sa kanyang balat ang isang letra na magpapaalala sa kanya na isa siyang Pero iyan. Timori, isang babaeng mukhang baliw. Kinainisan at iniiwasan ng mga tao hanggang sa aksidenteng makilala niya si Hexer, ang prinsipe ng Hato Mafia Group. Siya ang magiging susi ng katauhang kay tagal nang nakalimutan. Paano kung sa bawat araw na magkasama sina Hexer at Mori ay mabuo ang pag-ibig na ipinagbabawal? Kakayanin ba nilang ipaglaban ito kung kaunting panahon na lang ang natitira para mabuhay sa mundo ng mga tao ang sakitin na mafia prince? Sa magkaibang mundo na kanilang kinabibilangan, may pag-asa ba talaga ang salitang pag-ibig? Prologue. Sa loob ng isang delivery room ay pawis na pawis ang isang doktora. Hirap siyang ilabas. Ang sanggol na nasa sinapupunan ng mafia queen. Sumisigaw na ang pasyente sa sobrang sakit. At lahat ng mga pangalan ay nababanggit na ng matapang na babae dahil sa labis na paghihirap. Cesarean operation ang suhestyon sana ng doktora dahil suhi ang bata sa loob ng tiyan at nakapulupot rin ang umbilical cord nito sa kanyang leeg ngunit labis iyong tinutulan ng mafia king. Ayaw niyang pasugitan ang kanyang minamahal na asawa kaya walang pagpipilian ang magaling na doktora kundi ang piliting mailabas ang prinsipe ng Hato Mafia Group ng ligtas sa pamamagitan ng normal delivery. Subalit sadyang malupit ang tadhana para sa kawawang doktora dahil patay na ang tanggol nang lumabas ito. Halos pinagsakluban ng langit at lupa ang manggagamot pero kailangan niyang ipaalam iyon sa pinuno ng organisasyon. Boss, patawad po. Patay na po ang sanggol ng iniluwal ng asawa mo. Ginawa ko po. Buhayin mo ang anak ko dahil kung hindi ay kasama ka rin niyang ililibing. Tigaw ni Miguel Rendan. Inugot niya mula sa kanyang baywang ang isang mataas na kalibre ng baril at itinutok ito sa babaeng obstetrician na nakayuko sa harapan niya. Patawarin mo po ako, boss, umiiyak na sabi ng doktora. Bumalik ka sa loob at buhayin mo ang anak ko. Mas malakas na sigaw ni Miguel. Bilang pinuno ng Hato Mafia Group ay hindi katanggap-tanggap sa galit na lalaki ang kamatayan ng kanyang magiging tagapagmana. Kay tagal niyang hinintay ang sandali na magkaroon siya ng anak na balang araw ay magiging prinsipe ng kanilang organisasyon. Nanginginig ang mga tuhod na napaluhod na lamang ang doktora at hinintay ang hatol sa kanya ng leader ng kanilang samahan. Ngunit sa isang iglap ay bilang umiyak ang sanggol na nasa loob ng delivery room. Nagtakbuhan ang lahat papasok sa silid at doon ay nakita nila ang batang namumula at ayaw tumahan sa kaiiyak. Ang doktora na kanina lang ay nanlalambot ang tuhod ay napaurong. At nakailang beses na nag-sign of the cross dahil sa hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Halos 10 minuto na kasi niyang sinubukan na buhayin ang bata bago siya lumabas at hinarap si Miguel Rendan. Asikasuhin mo ang anak ko. Utos ng leader ng isa sa pinakasikat na mafia group ng bansa. Oo po. Natatarantang sagot ng doktora. Buong katawan niya ay nangangatal sa matinding takot. Hindi alam ng doktora kung anong himala ang nangyari ngunit dahil sa takot sa pinuno nila kaya hindi siya nagsalita. Kung sino mang nilalang ang sumapi sa katawang ito para mabuhay muli ang sanggol na ito, salamat. Iniligtas mo ako sa aking kamatayan, mga katagang naglalaro sa isip ng doktora. Habang pinaliliguan ng sanggol na walang tigil sa kaiyak. Samantala, sa ibang dako ng mundo ay tila tumigil ang mabilis na galaw ng mga nilalang. Na nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Hindi man bakas ang emosyon sa mga mukha nilang nababalutan ng makapal na bakal ay dama ang lungkot sa biglang paglaho ng pinakamagaling nilang mandirigma. So,
Ang lahat ay nakatingin sa malaking monitor kung saan nakikita nila ang pag-iyak ng isang maliit na nilalang na may dalawang paa at kamay. Malungkot na sabi ni So. Siya ang pinuno ng mga Feroian. Hinawakan niya ang monitor sa tapat ng umiiyak na nilalang at saka itinapat ang kamay niyang may dalawang daliri sa kanyang bakal na dibdib. Bawat isa sa mga mukhang taong robot na nilalang ay pumila at ginaya ang ginawa ni. Ang tumawid mula sa Feroe papuntang Earth ay katumbas ng kamatayan sa mga Feroian. Sa kasaysayan ng Feroe ay walang sino mang nilalang na katulad nila ang nakabalik pa. Pagkatapos nitong makatawid sa mundo ng mga tao, naiwan si So na nakatingin lang sa malaking monitor. Pinanood niya ang pagbalot kay Yu. Ng isang puting bagay na hindi niya alam ang tawag, pinagmasdan niya ang ginawa ng nilalang. Na nakahiga ng ilabas nito ang bahagi ng katawan at isinubo iyon kay Yu. Nakabuo ng isang pasya si So. Hindi pa iyon nagagawa ng kahit sino man sa Ferola ngunit susubukan niya. Gamit ang makabagong mga teknolohiya sa Feroe ay maglalagay siya ng isang kagamitan sa katawang napasok ni Yu upang muli niya itong makausap. Lumipat ng pwesto si So sa malaking makina at nagsimula na siyang gumawa ng program. 1, 2, 3, at marami pang beses niyang sinubukan ngunit nabigo siya. Nagpatuloy si So sa kanyang ginagawa kahit nawawalan na siya ng pag-asa. Ayaw niyang sukuran ng isang Feroian na naging magiting habang nasa mundo pa nila. Bilang pinuno ay nais ni So na kahit paano ay may magawa siya sa isang Feroian na inalay ang sarili para sa kaligtasan nila. Hanggang sa natapos ni So ang isang program na pwede niyang i-connecte sa katawan ni Yu. Agad niyang inilunsad iyon at sa isang iglap ay nakita niyang kumikislap ang pulsuhan ng nilalang na umiiyak habang nasa mga braso ito ng isa pang nilalang. Hanggang sa muli nating paghaharap, magiting na bayani, sabi ni So bago niya iniwan ang malaking monitor at tumungo sa bahay niyang nakadikit sa mga kumikislap na bato. Chapter 1. Feroia, isang mundo sa labas ng Earth. Ito ay may layo na 105.87 million kilometers mula sa Earth at 44.5 million kilometers mula sa araw. Mainit ang mundong ito at mayroong 10 buwan kaya laging maliwanag sa daigdig na ito. Ngunit may mga panahon na malamig sa lugar na nawalang puno, tubig at hayop. Pero iyan ang tawag sa mga nilalang na nakatira rito. Tawangis ng mga taong robot ang mga Feroian. May mga paa silang walang daliri at kamay. Na dalawa naman ang daliri. Namumuhay sila na napapalibutan ng mga makabagong teknolohiya na nilikha nila. Ang bawat Feroian ay may angking talino sa pagprogram ng software at magagaling silang gumawa ng code upang mapabilis at mapadali ang kanilang mga buhay. Ang mga bituin sa Feroe ay kalaro ng mga nilalang. Bawat isang Feroian ay may angking kakayahan na inaalagaan sa tulong ng mga bituin. Dami-dami ang Feroian dahil sa dalawang matagumpay na programa na pinagsama. Bawat nilalang ay walang kamatayan sa mundo nila. Ngunit maaari silang maging mahina o masira. Kakaiba ang lengguwahe na ginagamit sa Feroe ngunit nagkakaintindihan sila. Ang bawat isang Feroian ay nababalot ng rainbow rays na pananggalang nila sa kalaban. Ang may pinakamatingkad na rainbow rays ay siyang pinakasikat sa lahat dahil ibig sabihin noon ay marami na siyang nagawang mabuti. Isa sa mga Feroian ay si Yu. Siya ang pinuno ng mga magigiting na mandirigma ng Feroe na patuloy na nakikipaglaban sa mga huruan. Hindi alam ng sino mang Feroian kung ilang daang taon na si Yu ngunit hinahangaan siya ng lahat dahil sa angkin niyang galing sa pakikidigma. Isa. Siya sa may pinakanagliliwanag na rainbow race at ika-10 lalaki sa henerasyon nila. Walang kinatatakutan si Yu at kahit pa sinong huruan ang kanyang kalaban ay walang nananalo sa kanya. Hindi lang huruan ang kalaban ng mga Feroian, may mga taga-ibang planeta rin silang nakakasagupa. Ngunit dahil sa galing at talino ni Yu sa pakikidigma ay walang nang-ahas na kumalaban sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Madalas mabawasan ang liwanag ni Yu dahil sa taglay niyang kakulaitan. Kahit may mga panahon lamang na pinapayagan silang pumasok sa Lambani, isang silid kung saan makikita sa monitor ang mga kaganapan sa Earth, ay madalas na tumakas si Yu upang sumilip at pagtawanan ng mga nilalang na nakikita niyang may dalawang paa.
Sa Lambani ay pinagmamasdan niyo ang mga malalaking monitors. Nakalutang ang Lambani dahil nasa tuktok ito ng mga malalaking bato na kulay puti. Kumikinang din ang buong lugar dahil sa mga diamonds na nagkalat sa mga batong nagsilbing pundasyon ng Lambani. Manghang-mangha siyo sa asul na bagay na nakikita niya sa monitor. Ang mga berdeng nakikita niya ay parang mahika na pinananabikan niyang mapanood. Ngunit kapag nakikita ni Yu ang mga nilalang na may dalawang paa ay hindi niya mapigilan ang mapahalakhak sa tuwa. Kaya ang rainbow race niya ay humihina. Bakit naririto ka na naman, Yu? Tanong ni So gamit ang lengguwahe nila. Siya ang pinuno ng Feroye. Patawad, So. Hindi ko lang matiis na hindi makita ang mundo ng mga nakakatawang nilalang na iyan. Mas mabilis pa ang hakbang ko sa sasakyan nila, nagagalak na sabi ni Yu. Tao ang tawag sa kanila at ang tinitingnan mo ay Earth, paliwanag ni So. Nakakasilaw. Ang rainbow race ng kanilang pinuno. Walang nakakaalam sa kasarian nito dahil hindi iyon mabatid ng kahit anong sensors o programs na nakapalibot sa kanila. Gumawa ang mga Feroian ng program upang alamin ang pinagmulan ni So ngunit walang nagtagumpay kaya nanatiling malaking tanong sa mga taga-Feroe kung saan siya nanggaling at anong program ang lumikha sa kanya. Wala ring nakababatid kung ilang taon na ang kanilang mabait na pinuno. Tio ay walang pakialam sa ibang bagay kaya hindi siya kasali noong pilit tinutuklas ng mga Feroian ang nakaraan ni So. Nakafocus siya sa mga sandata at makabagong pamamaraan ng pakikidigma lalo at nananatili ang banta ng huruan. Bilang pinuno ng mga kawal ay hindi siya papayag na matalo ang mga Feroian kaya patuloy siya sa pagpapalakas at pagtuklas ng mga bagong taktika sa pakikidigma. Huling tumingin siya sa monitor. Nagtatakang hinaplos niya iyon nang may nakita siyang gumuhong mga bato. Anong nangyari? Tanong ni Yu sa nag-aayos ng system na si So. Napatingin ang pinuno sa monitor sa kanya, pinalapit iyon upang maging mas malinaw ang nasa screen. Digmaan. Ang mga tao ay sakam sa kapangyarihan. Puno sila ng galit at inggit kahit may mga puso silang ginagamit upang magmahal, matalinhagang sabi ni So. Bakit tayo ay walang puso? Gusto ko rin na magkaroon tayo noon. Anong uri ng sandata? Iyon. Yu, ang puso ay nasa loob ng katawan ng tao. Hindi tayo maaaring magkaroon ng ganoon. Kasi Feroian tayo at tayo ay nabubuhay dahil sa taglay nating enerhiya mula sa araw. Yang pinjutan na iyan, bakit bawal naming hawakan iyan? Turo ni Yu sa isang button na nasa harapan ni So. Sapagkat ito ay konektado sa isang system na kapag napindot mo ay katumbas ng kamatayan mo rito sa Feroe. Napaurong si Yu sa kanyang narinig. Hindi niya gustong mapalayo sa Feroe dahil ang daigdig na ito ang kanyang tanging mundo. Ngunit biglang gumana ang pagiging makulit ni Yu. Gusto kasi niyang mabawasan ang liwanag sa rainbow race ni So dahil nasisilaw siya roon kaya bigla niya kunwaring hahawakan ang pinjutan. Yu, ipatatapon kita sa haldam. Tigaw ni So. Walang digmaan na nasa sagap ang mga tensors na nakapaligid sa Feroe kaya pwede kong iutos iyon ngayon. Tumayaw-sayaw at nagpagulong-gulong siyo sa loob ng Lambani. Hindi siya natatakot na ipatapon sa haldam dahil paraan niya iyon upang palakasin at paganahin ang talino niyang taglay. Ang haldam ay ang bukod tanging lugar sa Feroe na madilim. Ang sino mang ipasok doon ay agad nawawala ng liwanag ang rainbow race ngunit bumabalik ang lakas ng nilalang. Kapag nakalabas na siya, lalong nagalit si So sa ginawa ni Yu kaya nabawasan ang liwanag na nakabalot sa kanya. Pilit na hindi pinansin ng pinuno ang Feroian na nagpapasaway dahil batid niyang gumana na naman ang kakulaitan nito. Oh, malapit nang maubos ang liwanag mo, sabi ni So. Mabilis na tumayo si Yu at inayos ang sarili. Hindi siya pwedeng maubusan ng liwanag dahil ihina rin ang star na nagbabantay ng kanyang mga kakayahan. Kapag nangyari iyon ay mahuhulog ang star at siya ay mawawalan ng kakayahan. Magpapakabait na ako, sabi ni Yu. Tinabi mo rin iyan noong nakaraan, sabi ni So. Tinipan nito si Yu palabas ng Lambani. Nagpagulong-gulong si Yu sa mga buhangin dahil hindi rin niya nagustuhan ang ginawa niya kay So. Siya lang kasi ang bukod tanging Feroian ang nakakagawa noon sa pinuno nila at
Nagagawa niya lamang iyon kapag inaatake siya ng kakulaitan. Isang Feroian ang nakasalubong niyo. Sa pag-aakala nitong naglalaro lang ang pinuno ng mga mandirigma sa buhangin kaya ginaya nito ang paggulong niyo. Hanggang sa nakita rin sila ng iba pang mga Feroian at lahat na sila ay nagpagulong-gulong kasabay ng pinakamagaling nilang kawal. Mula sa Lambani ay napapailing na pinanood ni So ang mga Feroian. Sa loob ng Lambani ay nagsimula na rin si So na gayahin ang mga kalahi na tila masayang nagpapamalas ng kanilang galing at pagkakaisa. Chapter 2. Perth. Masuyong pinagmamasdan ni Miguel Renden ang ultrasound ng kanyang anak. Lalaki ito. Kaya halos sumayaw siya sa galit. Ang asawa niyang si Catherine ay masaya naman na. Pinagmamasdan ang gwapong mukha ng mafia boss na kinatatakutan ng lahat ngunit mapagmahal na asawa at ama sa magiging anak nila. Kawakas, hakita ko na rin ang aking anak, buong kagalakan na sabi ni Miguel. Oh, prinsipe ng Hato, nasa sabik na alkong hawakan Cal. Malusog po ang inyong anak, boss. Sa ngayon ay wala po akong nakikitang problema. Dahil healthy si mommy at si baby. Sabi ng doktora. Kailangan lang pong maalagaan silang mag-ina para wala po tayong maging problema. Nakikinig lang si Miguel Renden ngunit hindi niya sinulyapan ang doktora na nakayuko. Habang kausap siya. Para sa iba ay isa lang siyang negosyante ngunit sa underworld ay isa siyang walang pusong pinuno ng mafia. Is our hope? Sabi ni Miguel habang nakatingin sa mata ng pinakamamahal niyang asawa. Oo, mahal. Pag-asa ang hatid ng anak natin sa buong Hato Mafia Group. At ikaw bilang ama ay patuloy nilang igagalang. Di ka naman ni Catherine. Masaya ang mag-asawa sa pagdating ng anak nila. 10 taon din kasi ang hinihintay ng mga ito bago nabiyayaan ng tagapagmana kaya ganoon na lang kung proteksyonan ni Miguel ang mag-ina niya. Ang mga tauhan niyang nasa sabik makita ang itsura ng kanilang prinsipe ay tuwid na tuwid ang mga katawan habang nakabantay sa labas ng silid. Pagkagaling sa ospital ay tumuloy ang mag-asawa sa Hato compound na matatagpuan sa gitna ng syudad ng Libana. May 60 hektarya ang buong compound na napapalibutan ng mataas na pader. Papasok sa lugar ay madadaanan ang magkakadikit na bahay ng mga Hatos o mga miyembro ng Hato Mafia Group. Walang sino man ang nakapasok sa lugar na iyon. Maliban sa mga miyembro lamang ng kanilang grupo. Kung titingnan sa labas ay isa lamang simpleng komunidad ang Bontad Street kung saan naroon ang Hato compound. Ngunit batid sa buong bansa na ang sino mang aapak ang paa. Doon na hindi Hatos ay hindi na nakalalabas pa ng buhay. Maging ang mga alagad ng batas ay kinatatakutan iyon dahil batid nilang mabangis ang pinuno ng Hato Mafia Group na walang pagkakakilanlan. Ang bawat Hatos na madadaanan ng sasakyan ng mag-asawa ay yumuyukutan ng paggalang sa kanilang pinuno. Sa compound kung nasaan ang malaking bahay ni Miguel ay naroon din ang mga opisyales ng Hato Mafia Group. Lahat sila ay mga walang pusong nilalang na may kanya-kanyang istorya. Ang nakababatang kapatid ni Miguel na si Carl Renden ay nakatira rin sa loob ng compound. Siya ang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa Hato Mafia Group. Kabaliktaran siya ng kanyang kuya. Sa edad na 30 ay isa siya sa kinatatakutan ng mga Hatos dahil sa pagiging mainitin ng kanyang ulo. Siya ang bukod tanging Hatos na madalas kasama at kausap ng kanilang pinuno. Pagkababa ng sasakyan ng mag-asawa ay sinalubong sila kaagad ng natutuwang si Carl. Panayang tanong nito kung kumusta ang pamangkin niya na sinagot naman ng mag-asawa. Ngunit isang balita ang sinabi ni Carl na ikinagalit ni Miguel. Paanong naharang ang mga kargamento na galing Mexico? Maayos na iyon at ilalabas na ng sa port. Galit na sigaw ni Miguel. May nagbigay ng tip sa mga autoridad, sabi ni Carl. Inaalam pa kung sino at ano ang galit niya sa grupo natin. Napabuga ng hangin ng Mafia King bago ay nalalayan ang kanyang asawa papasok ng bahay. Pagkatapos ay agad niyang inutusan si Carl na ipatawag ang mga opisyal ng kanilang grupo. Agad namang sumunod si Carl at mabilis na inipon ang matataas na tao ng Hato. Dahil nabalitaan na ng mga ito ang nangyari sa kanilang hinihintay na mga armas galing Mexico kaya lahat sila ay tahimik habang nag-aabang na pumasok si Miguel sa silid kung saan gagawin ang pagpupulong.
Nagpapakiramdaman sila dahil takot silang harapin ang galit nilang pinuno. Kailangang maayos natin agad ang gusot na ito dahil alam naman natin kung gaano kabait ang boss natin pero batid natin ang ugali niya, wala siyang sinasanto at nakakatakot. Magalit sabi ni Carl sa mga kasama. Dapat tango ang 10 taong nasa silid. Lahat sila ay nag-iisip na ng paraan upang solusyonan ang problema bago pa dumating si Miguel na noon ay hinihintay na matapos kumain ang kanyang asawa. Pagkatapos matiyak na maayos na ang asawa niyang buntis ay pumasok na si Miguel sa loob ng isang magarbong silid. Dumadagandong ang boses niya dahil sa tindi ng galit. Hindi siya papayag na ang mamanahing organisasyon ng kanyang anak ay mahina at inaapakan ng iba. Galit na inutusan niya ang mga matataas na opisyal ng grupo na piliting mabawi ang mga kargamento mula sa mga alagad ng batas habang hindi pa ito lumalabas sa media. Mahirap ang ipinapagawa mo, boss, tutol ni Carl. Baka mapahamak ang mga tauhan. Dating ang sino mang mahihirapan na gawin ang utos ko, barilin. Wala na rin naman siyang magiging silbi sa grupo natin kung mahina siya. I don't want to be called king of a lame mafia group. I want you all to rise and shine. Be the brightest, strongest, fearless, and ruthless. Lahat ay sumang-ayon kay Miguel. Inatasar niya ang bawat isa para gawin ang parte nila upang mabawi ang kargamento nilang nasamsam. Tama, patuloy nating iwagayway ang pangalan natin sa Underworld. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganito, sabi ni Froilan. Siya ang matalik na kaibigan ni Miguel. Tayo ang Hato Group. Hindi dapat tayo sinasaling ng kung sino-sino lang. Carl, find out kung sino ang nagbigay ng tip sa mga alagad ng batas. Kill him or them. That's my order. Natapos ang meeting sa isang warning. Kailangang magawa ng mga opisyal ang kanilang trabaho sa loob lamang ng 1 linggo. Walang tumutol o humingi ng palugit dahil batid nilang kamatayan ang katumbas noon. Tumuloy si Miguel sa lugar kung saan nagsasanay ang mga bagong miyembro ng grupo nila. Masusi niyang pinag-aralan ang kilos ng mga ito. Sa isang tingin pa lang ay batid na niya kung sino ang magiging magaling at sino ang maiiwan sa baba. Dinukot ni Miguel ang larawan ng ultrasound ng kanyang anak. Nakangiting naglalaro sa isip niya ang mga katagang, "Soon, my son, you will become one of the trainee. As the prince of the Hato, you will be the strongest among them all." Nang makita si Miguel ng mga trainee ay isa-isa silang yumuko. At dahil sa sobrang sayang kanyang nararamdaman kaya naglaan ang pinuno ng oras para makisali sa training ng mga bagong miyembro. Soon, ipapanganak ang prinsipe. Gusto kong igalang niyo siya katulad ng paggalang niyo sa akin. Mahalin niyo siya katulad ng pagmamahal niyo sa akin. Protect him until your last breath. Bawat isa ay tumango at yumuko tanda ng pagsunod. Alam nilang hindi lang basta pahayag ang binitawan ni Miguel. Isa yung utos na hindi pwedeng balan. Ngunit ang hindi alam ng lahat ay may mga matang nagliliyab sa galit. Hindi siya papayag na ang grupong kay tagal niyang minahal ay mapupunta lamang sa isang sanggol na hindi pa isinisilang. Chapter 3. Ang tahimik na buhay ng mga Feroian ay biglang binulabog ng isang mensahe sa kanilang monitor. Ang pinunong si So ay agad tinawag si Yo sa pamamagitan lamang ng kanyang utak. Isa iyon sa katangian ng mga Feroian, kahit wala silang puso ay kaya nilang maunawaan ang isa't isa kahit malayo sila sa gusto nilang makausap sa pamamagitan ng IAP o Intel Ability Program. Ang makulit na mandirigma ay pasayaw-sayaw habang inuunawa ang mensahe ng kanilang pinuno. Hindi siya natatakot sa bagong armas na ginagawa ng mga huruan. Handa siya sa manglaban kahit hindi siya napasabak ng matagal na panahon. Para kay Yo, walang sino man ang kaya siyang talunin lalo at pinalakas siya ng kanyang mga programa. Kitawa-tawa lamang. Tamatapang na mandirigma ang pananakot ng mga kalaban. Ang mga huruan ay mga nilalang na parang ibon, may pakpak ngunit may mga mahahabang buntot na ginagamit para sirain ang rainbow race ng mga Feroian. Kahit may ganoon silang katangian, hindi pa nagawa ng mga huruan na talunin ay Yo sa kahit anumang laban.
Diyon ang dahilan kaya kampante ang pinuno ng mga mandirigma ng Feroe. Seryosong banta ito, Yu, mahinang sabi ni So. Huwag kang matakot, So. Hindi tayo ginawa para makaramdam ng ganyan, buong. Kumpiyansa na sabi ni Yu. Handa ang buong hukbo upang ipagtanggol ang Feroe. Habang ang mga huruan ay nagpapalakas ng kanilang puwersa, ganoon din ang mga Feroean. Mas mahaba ang ginugugol na oras ni Yu upang makabuo ng programa upang walang makatalo sa kanila. Inubliga niya rin ang mga mandirigma ng Feroe na palakasin ang kanilang sarili. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakaramdam ng katamarin ang mga mandirigmang Feroean. Hindi kasi lumulusob ang huruan at puro banta lang sila. Sa Lambani ay nakasunod kay Yu ang bituin na nagbabantay sa kanyang mga kakayanan. Panay ang ikot nito sa Feroean na nakatingin na naman sa monitor upang tingnan ang Earth. Ang mga tao ay hindi marunong makontento sa kanilang mundo, sabi ni So. Nahadjep. Kasi ng kanilang radar ang sasakyan na lumabas sa Earth. Saan ang tungo nila? Tanong ni Yu. Sa ibang planeta. Doon ay pag-aaralan nila ang mga galaw ng mga nilalang sa lugar na kontirya nila at pakikialam ang lugar na iyon, wika ni So. Mabuti at hindi nila tayo binubulabog, mahinang sabi ni Yu. Ilang beses na rin nilang sinubukan ngunit inililigaw sila ng mga bituin at ng ilang mga. Pero iyan na ang talagang trabaho ay huwag papasukin ang anumang bagay o nilalang mula sa Earth. Tila ang dahilan kaya ang mga Feroean na nakakapasok sa Earth ay hindi na nakakabalik pa dito sa ating daigdig. Tila ba ang mga sundalo na hindi sakop ng aking pamumuno? Oo, Yu. Ang bantayan ng ating hangganan para walang makapasok mula sa Earth ang dahilan kaya sila hindi nakikita ng mga Feroean na kasama natin dito. Hindi mo sila hawak dahil sa digmaan ka nakaprograma. Malulupit sila at walang sinasanto. Tila ang mga Feroean na pamumuno. Oo, Yu. Ang bantayan ng ating hangganan para walang makapasok mula sa Earth ang dahilan kaya sila hindi nakikita ng mga Feroean na kasama natin dito. Hindi mo sila hawak dahil sa digmaan ka nakaprograma. Malulupit sila at walang sinasanto. Tila ang mga Feroean na walang batas na sinusunod, tinatawag ang kanilang grupo na Furious. Hindi na naintindihan niyo ang huling tinura ng pinuno ng Feroe. Ang kanyang mga mata ay napako sa eksena na nakita niya sa malaking monitor. Bakit magkalapat ang kanilang mga mukha? Nagtatakang tanong ni Yu kay Son nang makita niya ang dalawang tao na naghahalikan. Pag-ibig. Paraan niya ng mga tao upang iparamdam ang kanilang pagmamahal sa kapwa. Sagot ni So. Napatango-tango si Yu at magiliw na nilapitan ng isang Feroean na nasa loob din ng Lambani. Hinawakan niya ito sa balikat at biglang niyakap katulad ng nakikita niyang ginawa ng nilalang sa monitor. Ilang saglit pa ay inilapat niya ang kanyang mukha sa mukha ng Feroean at nanatili sila sa ganoong posisyon sa loob ng ilang minuto. Pag-ibig, gusto ko rin maranasan ang umibig at ibigin, sabi ni Yu sa mahinang tinig. Kailanman ay hindi pwedeng umibig ang sino mang Feroean. Uulitin ko, Yu, wala tayong puso na katulad ng mga tao, sabi ni So. Ang Feroean na niyakap ni Yu ay napatingin lang sa pinuno ng mga mandirigma. Naguguluhan siya sa inaasal ni Yu. Nawawala kasi sa konsentrasyon ang magiting na mandirigma dahil sa madalas nitong pagmamasid sa malaking monitor. Magsimula na kayong magsanay muli, Yu. Hindi kayo dapat tumitigil dahil lang sa nainip. Kayo sa paglusob ng huruan, utos ni So kay Yu. Ang huruan ay patuloy na naghahanda para sa isang digmaan at maaaring tayo ang punterya nila. Hindi sumunod ang makulat na Firyoan. Tinayawan ni Yu paikot-ikot ang Feroean na kanina. Ay niyakap niya. Hanggang sa ang dalawa ay parang tinatangay ng hangin habang kapwa. Iginigiling ang katawan kasabay ng tunog ng kanilang mga bituin na umaawit sa sobrang galek. Lumabas ng Lambani ang dalawa habang patuloy na sumasayaw. Ang mga bituin ng mga Feroean na nakasaksi sa mga nangyayari ay nakisabay na rin sa pag-awit. Sa isang iglap ay nagkaroon ng masayang awitan at sayawan sa Firyoa sa kabila ng malaking bantana. Nakaambang sa kanila. Isang galit at nag-aapoy na So ang lumabas ng Lambani. Ang mga Feroean ay biglang
Nagtago sa mga bato na punong-puno ng diamant. Lahat sila ay biglang namatay ang liwanag ng rainbow rays at sumiksik sa kani-kanilang pinagtataguan. Ang pagliliyab ni So ay nangangahulugan ng matinding parusa at maaaring ang ipataw sa kanila nito ay ang pagpapatapon sa Earth. Ang mga bituin ng Firyoan ay biglang nawalan din ng kislap. Tanging ang pulang liwanag ng Feroe ang nanatili. Malakas na tunog ang nanggagaling kay So na halos pasabogan ng ulo ni Yu. Napahawak ang makulat na mandirigma sa kanyang metal na ulo at napasigaw siya ng ubod lakas. So, patawad. Diwasan ko na ang suwein ka, sabi ni Yu. Kasabay noon ang daing na punong-puno ng paghihirap na nagpayo ko sa mga Feroian na nagtatago sa mga bato. Ang utos ko ay maghanda kayo sa digmaan, dumadagandong na sabi ni So. Nakasalalay sa iyo, Yu, ang kaligtasan ng buong Feroe. Lumabas siyo sa kanyang pinagtataguan. Buong tapang niyang nilapitan ang lumiliyab nilang pinuno. Iniluhod niya ang isang tuhod, humawak siya sa kanyang dibdib at saka yumoko. Tanda ng paggalang at pagtanggap ng kanyang pagkakamali, handa siyo na tanggapin ang galit ni So. Ngunit habang nakayuko siyo ay unti-unting nawawala ang apoy sa katawan ni So. Hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Mabilis na lumabas ang mga Ferolan sa kani-kanilang pinagtataguan at ang liwanag ng kanilang rainbow rays ay muling nagningning. Nilapitan nila si So, binuhat at dinala sa bahay nito. Naiwan siyo na nananatiling nakaluhod. Batid ng makulat na Firyoan ang kanyang pagkakamali. Nakayuko pa rin siya at naghihintay ng parusa mula naman sa iba pang may katungkulan sa Feroe. Yu, tumayo ka na at ipunan ang lahat ng mandirigma. Timulan nyo na muli ang inyong pagsasanay, wika ng isang Feroian. Isa ito sa mga may mataas na posisyon sa Feroe at tagapayo ni So. Masusunod, Wei, sagot ni Yu. Iniwan ni Wei ang tahimik na si Yu. Ang rainbow rays ng mandirigma ay masyadong mahina. Dahil sa ginawa niyang kalokohan kaya hindi niya matawag sa isip lang ang mga mandirigmang Feroian. Nagpalakad-lalad si Yu sa kulay pulang buhangin ng Feroe. Kailangan kong gumawa ng kabutihan para magkaroon ako ng sapat na lakas kong sakaling magkaroon nga ng digmaan, sabi ni Yu. Yu. Tama, kabutihan ang susi sa iyong problema, Yu, sagot ng bituin na kasakasama ni. Nagpatuloy si Yu sa paglalakad. Pupuntahan niya ang kampo ng mga mandirigmang Feroian. Hindi iyon kalayuan sa Lambani kaya mabilis siyang makararating gamit ang dalawang paa niya. Sa Saldem, kampo ng mga mandirigma na taga-Feroria ay naabutan niyo na abalaang mga sundalong Feroian sa paglalaro lamang. Wala na silang gana na magsanay sa pakikidigma. Dahil lahat sila ay tiwala sa kakayahan niyo. Para sa kanila ay ligtas sila basta kasama nila ang kanilang pinuno. Agad na inipon niyo ang kanyang mga nasasakupan. Tinimulan niyang hasain muli ang mga ito sa paghawak ng sandata at sa pagpapalabas ng kani-kanilang kapangyarihan. Ngunit, ang mga mandirigma ay walang gana dahil nasanay na silang payapa ang Feroe. Nararamdaman niyo ang pag-initeng kanyang katawan. Hindi niya nagugustuhan ang pagtanggap ng mga sundalong Feroian sa panibagong banta sa kanilang mundo. Hanggang sa, hindi na napigilan niyo ang init na nagmumula sa kanyang sistema. Lahat ng hindi sumusunod sa kanya ay agad na tinatanggalan niyo ng paa. Gamit ang pinakamataas na espada na kayang pumutol ng bakal, walang nakaligtas sa galit na pinuno. Susunod kayo o tuluyan ko kayong gagawing walang silbi sa mundong ito. Dumadagandong na tanong niyo sa mga mandirigma na noon ay nakapila na sa kanyang harapan. Lahat ng sundalong Feroian ay nagsimula muling magsanay. Bawat sabihin niyo ay tinusunod nila. Sa nakikita nilang init na nagmumula kay Yu, batid nilang gagawin ng matapang na pinuno ang anumang sabihin nito. Ginawa tayo para maging mga tagapagtanggol ng Feroe. Gawin natin ang ating tungkulin ng buong giting. Malakas na sabi ni Yu. Feroe, Feroe, pagsisilbihan kita, sabay-sabay na sabi ng mga mandirigma. Alipin mo kami, Feroe. Lang beses nang umikot ang Feroe sa araw ngunit ang mga mandirigmang Feroian ay patuloy lang sa kanilang ginagawa.
Ang liwanag ng rainbow rays niyo ay unti-unting bumalik. Muli sa dati. Natutuwa ako sa mabilis na pagbabago ng mga mandirigma natin. Huwag kayong maging kampante dahil patuloy kong nakikita ang paglapit ng mga huruan sa ating mundo, wika ni. So, ang mga hayop na iyon na may buntot ay hindi dapat magtagumpay. Marami na silang tinakop na mundo, ani niyo. Malupit sila. May mga impormasyon na dumarating sa akin na ang mundong kanilang pinapasok ay binubura nila ang pagkakakilanlan, sabad ni Wee. Hindi ako papayag na masakop din nila ang Feroye. Tayo, bilang Firyoan ay hindi padadaig. Sa mga mananakop, matatag na sabi niyo. Isang malakas na programa ang sinusubukan niyo na gawin upang ang sarili niya ay mas lalo pang maging handa sa digmaan na parating. Tinawag niya itong Y02, ito ang programa na kayang wasakin ang sino mang makapangyarihan na nilalang gamit lamang ang isang mataas na kalibre ng baril na kanya rin ginagawa. Samantala, sa kabilang dako ng mundo ay abala ang huruan. Matagal na silang gigil na. Masakop ang Firyoa. Ang pinuno nilang si Zero ay ilang daang taon na ang galit kayo. Ang gusto ng maitim na parang ibon na nilalang ay siya lamang ang kilalanin sa buong universe na pinakamagaling na mandirigma. Ang Hero ay isang mundo na nababalot ng dilim. Kahit nasa 67.37 milyon kilometro lang. Ang layo nito sa araw ay hindi ito nasisikatin ng liwanag ng araw dahil sa makapal na gas na bumabalot sa mundong ito. Mayroon din itong matataas na bundok na puro bato. Nakakasulasok ang amoy sa buong Hero dahil sa asupre. Sa loob ng mahabang panahon na paghihintay, sa wakas ay kakayanin na nating harapin ang matatag na Firyoa. Tisirain natin ang harang na namamagitan sa ating mga mundo at ipalalasap natin sa Feroian ang bangis ng huruan, malakas na sabi ni Zero sa kanyang nasasakupan. Nakakabingi at nakakapangilabot na halakhak ang kanyang pinakawalan pagkatapos niyang sabihin iyon. Ang mga mata niyang pulang-pula ay lalong nagliwanag at ang mga bato na tamaan nito ay nawawasak sa isang iglap lamang. Ipamalas ang lakas ng huruan. Ipatikim sa Feroy ang ating galing. Tigaw ng mga huruan. Sa kadiliman ng Europe kung saan ang mga nagliliyab na matalaman ng huruan ang makikita, nakangisi na parang demonyo ang pinuno nila na nasa sabik talunin ang magaling na mandirigma ng Feroye. Ang kanyang nakatagong kapangyarihan sa kanyang buntot ay pilit kumikuwala upang ipalasap sa makulat na siyo ang una nitong pagkatalo. Chapter 4. Perth. Balitang-balita sa mga TV at radyo ang sinasabing pagbabago sa isang maliit na parang planeta malapit sa araw. Ang maningning kasi nitong kulay ay biglang naglaho at sa isang iglap ay naging kulay pula ito. Ngunit kalaunan ay muling nagliwanag ang nasabing maliit na parang planeta. Hindi matukoy ng mga scientist ang tunay na dahilan ng lahat. Nangangamba ang mga magagaling na astronomers na baka magkaroon ng epekto sa Perth ang nagaganap sa mga planeta at stars sa universe. Ang lahat ay binalaan na maging mapagmatsyag sa paligid habang magkakaroon ng kakaibang pagbabago sa labas ng Perth. Samantala, hindi mapakali si Miguel habang nagpapalakad-lakad sa kanilang magarbong tilid. Ang kanyang asawa ay mahimbing nang natutulog ngunit siya ay hindi dalawin ng antok. Malaki na kasi ang nalulugi sa kanya dahil puro palpak ang kanilang mga operasyon. May darating siyang mga bagong kargamento at ayaw ni Miguel na maarang itong muli sa port ng Libana. Ang mga nakaraang transaksyon niya ay tila nasa sabutahe kaya hindi niya alam kung paano may lulusot ang kargamento na parating. Lumabas ng kanyang silid si Miguel. Gusto niyang magpahangin sa labas. Ibinilin niya sa mga tauhan ng kanyang natutulog na asawa bago siya umalis ng bahay. Boss, saan kayo pupunta? Kailangan niyo po ba kami? Tanong ng isang tauhan na nakakita sa kay Miguel bago siya pumasok sa kanyang bagong mamahalin na sasakyan. Just tour around the Hato compound, sagot ni Miguel. Yumuko ang Hatos at saka magalang na umurong. Mabilis naman na pinasibad ni Miguel ang kanyang sasakyan. Walang destinasyon ang kanyang pagmamaneho. Hanggang sa tumigil siya sa tapat ng malaking bahay na tinitirahan ng kanyang kapatid. Si Carl na noon ay masayang nakikipag-inuman sa mga Hatos ay sinalubong ang kapatid.
Nagtataka ang lalaki kung bakit napadalaw ang kuya niya gayong hindi nito iniiwan ang kanyang asawa lalo na at malapit na itong manganak. Agad tumayo ang mga kainuman ni Carl at yumuko sa kanilang mafia boss. Muli silang pinaupo ni Miguel at hinarap niya ang kapatid. "Why are you here, kuya? Any problem?" Inuhulaan agad ni Carl ang rason ni Miguel. "Upang dalawin siya." "Masama na bang dalawin ang kapatid ko? I just want to have a drink with you pero may mga kainuman ka pala," sagot ng mafia boss. "You can join us if you want. Come on, sit down," yaya ni Carl sa kuya niya. Umupo ang mafia boss. Wala siyang kamalay-malay na ang ilan sa mga taong kaampang niya ay masama ang tingin sa kanya. Ang mga puso nila ay nababalot ng galit dahil sa inggit. Naghihintay lamang sila ng pagkakataon upang alisin si Miguel sa landas nila upang sila naang maghari sa Hato Mafia Group. "Pwede nating pag-usapan dito ang problema mo, kuya. But if you want to talk to me in private, it's okay," ani ni Carl pagkatapos inumin ang alak sa kanyang baso. Buong pagmamahal niyang tinapik sa balikat ang kanyang kapatid. "I'm just thinking kung kaya mo bang solusyonan ang problema natin sa port," wika ni Miguel. "May parating tayong kargamento at baka maarang na naman." Kumislap ang mga mata ng mga kainuman ng magkapatid. Isang simple at lihim na ngiti ang gumuhit sa kanilang mga labi. "Unti-unti ka nang babagsak, Miguel Renden," naglalaro sa isip ng isa sa 5 lalaki na kaampang ni Miguel. "Kuya, hindi man natin nabawi ang mga kargamento na nasamsam ng awtoridad, hayaan mong ako ang mamahala ng operasyon na ito," sabi ni Carl. Hindi umimik si Miguel habang nakangisi naman ang isa sa mga kaharap niya. Tuwang-tuwa ito na makita na natila nahihirapan magdesisyon ang mafia boss. Ang totoo ay, naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para makuha ang trono sa lalaking sa tingin niya ay hindi naman karapat-dapat sa posisyon. "Okay. I'll leave it up to you, Carl. I trust you, bro," wika ni Miguel. Dahil sa trabaho na nakaatang sa kanya, handa si Carl na gawin ang makakaya niya. Masaya ang lalaki na siya ang mangguna para maayos na mailabas sa port ang mga kargamento nila na naglalaman ng mga mamahaling baril. Isa iyon sa pinakamalaking shipment ng Hato Mafia Group. Lumipas ang mga araw, naging matagumpay ang ginawang paglabas ni Carl sa kargamento. Mula sa port, walang pagsidlan ng tuwa si Miguel kaya naman mula sa dating namamahala ng mga kargamento ay inilipat niya kay Carl ang tungkulin. Habang naghihintay tayo ng prinsipe ng Hato, dapat ay mas palakasin pa natin ang ating hanay, suhestyon ni Carl sa kanilang meeting. Dapat sa paglabas ng pamangkin ko ay mas lalo na tayong katakutin pa ng ating mga kalaban. Masama ang maghangad ng labis na kapangyarihan. Baka hindi natin mapanatili at bumagsak lang tayo, sagot ni Miguel. "Bakit hindi natin mapapanatili kung buo naman ang ating grupo?" tanong ng isang lalaki na may mataas na posisyon sa grupo. "Isa na tayo sa may pinakamalakas na grupo. Tinatatakutan na tayo ng mga kalaban kaya hindi na natin kailangan pang makipagkompetensya sa mga kalaban," katwiran ni Miguel. "Ngunit may mga malalakas ang loob na kalabanin pa rin tayo sa kabila ng taglay nating lakas at kapangyarihan," sabi ni Carl. Natapos ang kanilang meeting na walang napagkasunduan ang lahat. Sino nga ba ang hindi maghahangad ng labis na kapangyarihan? Aminado si Miguel na gusto niya rin na sa pamamahala niya ay magningning ang Hato Mafia Group ngunit ayaw niyang maulit ang nakaraan kung saan sa kamatayan dinala ang mga magulang nila ni Carl ng masidhing pangarap ng mga ito na maabot ang tuktok ng tagumpay. "Mukhang malalim ang iniisip ng asawa ko," puna ni Catherine kay Miguel. "Iniisip ko lang ang magiging itsura ng anak natin kapag lumabas na siya," pagsisinungaling ng mafia boss. "Naku, tiyak ay kamukha siya ng kanyang daddy," nakangiting tura ni Catherine. "Anong gusto mong pangalan niya?" tanong ni Miguel sa kanyang asawa. "Hector," mabilis na sagot ni Catherine. "Saan mo naman nakuha ang pangalan na iyan?" "Naisip ko lang, mahal. Piling ko kasi ay nangangahulugan slaya ng mula sa mga bituin. Although sa Google naman ay hindi ko makita ang tunay niyang kahulugan." Napatango-tango si Miguel.
Maganda ang pangalan na gusto ng kanyang asawa at sa tingin niya ay mahiwaga iyon. Wala pa siyang naiisip na pangalan kung siya ang tatanungin kaya ang napili ng asawa ay siyang gusto niya na rin na pangalan ng kanyang tagapagmana. Isang araw, papunta sa hospital ang mag-asawa nang biglang harangin ang sinasakyan nila ng isang grupo ng kalabang mafia organization. Ang buntis na si Catherine ay buong tapang na kinuha ang mataas na kalibre ng baril at nakipagbarilan sa mga armadong hindi nila alam kung saang grupo nagmula. Damn it! Magkubli ka, Catherine. Malakas na sigaw ni Miguel. No, mahal. Kailangan alam ng mga kalaban kung sino ang binabangga nila. Ganting. Tigaw ni Catherine sa pagitan ng mga putok. Nasa Sinquan Street sila, isang mahabang kalsada ito sa gitna ng Libana. Takalye na iyon. Madalas magpang-abot ang mga grupo ng mafia kaya madalas na may nagaganap ang labanan. Doon. Wala rin halos katao-tao sa lugar na iyon dahil na rin sa takot na maipit sila sa away ng mga mafia groups. Lahat ng business establishments ay sarado at walang nangangahas na magbukas. Kilala ang Hito Group sa pagkakaroon ng magagaling na at matatapang na miyembro. Ngunit sila ay mas makatao kaysa sa ibang mafia group sa Libana. Hindi sila nangunguna sa labanan pero kapag sila ang kinakalaban, hindi sila uurong. Get in the car. Baka mapano kayo ng baby natin. Utos ulit ni Miguel sa asawa niya na panayang punterya sa kalaban. 4/6. Mahal, our son will be ashamed to call me mom kapag nalaman niyang duwag ako. I should fight back. Makakatulong din ako sa inyo. Isang malakas na sigaw ang biglang narinig ng mag-asawa. Tinamaan sa braso niya ang kanilang driver. Namimilipit ito ngunit patuloy na lumalaban. Damn it! I'm going to blow their heads. Tigaw ni Miguel. Araw. Nagliliparan ng mga bala, malalakas na putok ng baril, at mga nakakakilabot na sigaw ang maririnig sa paligid. Katanghaliang tapat, tirik ang araw at napakaalensangan ng paligid ngunit ang labanan sa pagitan ng grupo ni Miguel at ng hindi pa matukoy na grupo ay ising-init din ng Boss, magkubli kayo ni Madam. Kami na po ang bahala sa kanila, sigaw ng mga bagong dating na miyembro ng Hito Mafia Group. Ang Libana ay muli na namang naging isang battleground ng mga taong may kani-kanilang paniniwala at agenda. Nagkalat ang dugo at mga basyo ng bala ngunit walang gustong sumuko. Isang malakas na sigaw ni Catherine ang gumulantang sa lahat ng Hitos. Sugatan ng asawa ni Miguel at namimilipit ito sa sakit. S***T. I can't move my legs. Tigaw ni Catherine. Hold on, mahal. Makakalabas din tayo sa impyerno na ito. Ganting sigaw ni Miguel. Inubos niya ang laman ng kanyang magazine sa lahat ng kalaban na nakikita niya. Ang matapang na si Catherine ay panay pa rin ang paputok kahit na dumudugo na ang kanyang hita. Umihiyaw siya sa kirot ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang mas marami pang hitos. Sa pangunguna ni Carl ay unti-unting umurong ang mga kalaban. Kumusta kayo? Tanong ni Carl sa kapatid niya. Hindi maganda ang lagay ng ate Catherine mo. Kailangan siyang madala agad sa hospital, nag-aalala na sabi ni Miguel. 5/6. Agad na isinakay sa dalang sasakyan ni Carl si Catherine at mabilis nilang nilisan ang Sinquan. Habang mabilis ang patakbo ni Carl ng kanyang kotse ay pinapagalitan niya ang kapatid. Bakit kayo dumaan dito sa Sinquan? Alam niyo naman ang lugar na ito ay mapanganib. Galit na site ni Carl sa kanyang kuya. May kasunduan na ang bawat grupo, wika ni Miguel. Hindi ko inaasahan na may magta-trader sa mga kausap ko. Ngayong sinaktan nila ang aking mag-ina, hindi na ako mangingiming gumamit ng lakas at dahas para mas mangibabaw tayo sa lahat. Sa hospital na pagmamayari ng Hito Mafia Group ay agad na inasikaso si Catherine. Karamihan sa mga pasyente sa hospital na iyon ay walang alam na mafia boss ang may-ari ng hospital. Nakapangalan ng hospital sa ibang pangalan na wala ring iba kundi si Miguel. Brendan. Ang mga doktor at nurses sa nasabing hospital ay mga miyembro din ng Hito Mafia Group. Ngunit mayroon silang sinusunod na code of conduct. Bawal silang gumawa ng ilegal habang
Suot nila ang kanilang uniforme upang mapangalagaan ang reputasyon ng hospital. Wala po kayong dapat ipag-alala sa tama ng inyong asawa. Talaman po tumama ang bala. At kailangan lang tanggalin ito. Hindi po nito maapektuhan ang baby sa sinapupunan ni Ma'am Catherine, sabi ng isa sa mga doktor. Ngunit may nakita po akong problema. Ang umbilical cord ng sanggol ay nakapulupot sa kanyang leeg. Suhi din po ito kaya dapat na dumaan sa cesarean operation ang inyong asawa. Ani naman ng obstetrician. Napasabunot si Miguel sa kanyang ulo. Dahil sa mga sinabi ng doktor ay tila siya nauupos. Nakandila. Alam niyang takot si Catherine sa hiwa ng kutsilyo dahil sa trauma na pinagdaanan. Nito noong kabataan nito. Ngiting-ngiti naman ang isa sa mga hatos na kasama nila. Masayang-masaya ito sa nakikitang paghihirap ng kalooban ng kanilang mafia boss. Ganyan nga, Miguel Rendan. Magdulce ka katulad ng pagdurusa ko. Wala kang kamalay-malay na pinaglaruan lang kita. Chapter 5. Makalipas ang 3 ikot ng Feroe sa araw, patuloy pa rin sa pag-eensayo ang mga mandirigmang Feroian. Natapos na rin niyo ang espesyal na baril na kanyang pinaghirapan. Ang mga mandirigma ng Feroe ay handang-handa na rin ngunit katulad noon ay tahimik pa rin sa daigdig nila. Kahit panayang bigay ng babala ng aparato na nasa loob ng Lambani ay wala naman nasasagap na anuman na panganib ang mga sundalo ng Feroe. Dumating ang panahon kung saan ang bawat Feroian ay kailangan na magpahinga at umiwas sa sinag ng araw para hindi sila masira. Lahat ng Feroian ay pumasok sa kani-kanilang bahay at mananatili sila roon hanggang sa muling paglitaw ng pinakamalaking buwan ng Feroe. Tiyo na may bukod tanging katangian ang siyang naiwan sa labas kasama si Son na hindi apektado ng sikat ng araw dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Nasa loob ng Lambani ang dalawa at nakabantay lamang sa ganap sa Earth at sa palibot ng Feroe. Wala ka bang nakikitang banta? Tanong ni Yu kay So. Ang banta ay palaging nandyan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit tila wala tayong nararamdaman. Sa tingin mo, Yu, ano kaya ang ginagawa ng huruan? Hindi sakop ng aking kakayahan na alamin ang ginagawa ng kalaban lalo kung malayo sila. Sa akin, pinaghandaan ko na ang kakayahan ng huruan kaya tiwala akong walang magagawa. Ang huruan laban sa atin. Sana nga, Yu. Kakaiba kasi ang mensahe na pilit pumapasok sa isip ko. May mga kung ano. Akong nakikita sa sensor ko na hindi ko maipaliwanag. Sana ay hindi nila tayo atakihin sa panahon na ang bawat Feroian ay hindi makalabas upang ipagtanggol ang ating daigdig. Tisigot pa sana siyo nang may marinig silang dagandong ng mga parang gumuguho na bundok. Nakakapangilabot ang tunog noon dahilan para hindi kaagad makakilos sina Yu at So. Na noon ay nanatiling nakatayo sa Lambani. Pagkatapos makabaw sa labis na pagkabigla, mabilis na lumabas siyo ng Lambani at kasunod niya si So. Napatda ang dalawa nang makita nila sa labas ng Lambani ang mga huruan. Pumapagaspas ang mga malalaking pakpak ng mga ito. Nagliliyab ang mga mata nila. At ang mga buntot ng huruan ay naglalabas ng liwanag na parang kidlat. Ang ano o sino mang. Pero iyan na tamaan ng liwanag na iyon ay agad sumasabog. Habang patuloy ang malakas na ingay ay buong tapang na sinagupan niyo ang mga hindi inaasahang mga bisita. Gamit ang armas na kay tagal niyang binuo ay isa-isang binabaril niyo ang mga kalaban. Dahil sa special program na ginawa niya kaya walang epekto kay Yu ang liwanag na galing sa buntot ng mga huruan. Ang mga sundalong Feroian ay nakasilip lamang at hindi makalabas sa kani-kanilang bahay dahil hindi sila pwedeng masikatin pa ng araw. Pakiusap, buwan, lumabas ka na, malakas na hiyaw niyo. Hanggang hindi kasi. Lumalabas ang malaking buwan ay walang sino mang Feroian ang makakakatulong sa kanila ni. So dahil maaaring masira ang mga sundalo ng Feroian. Ngunit kahit dalawa lang sila ni So na lumalaban para sa daigdig nila ay hindi nawawalan ng pag-asa si Yu. Ang baril na gamit niya ay hindi sinasanto ang mga kalaban. Sa isang putok, nang nito ay tinatiman ng sabay-sabay ang mga kalaban. Hindi rin siya malapitan ng sinumang puruan dahil ang mga kamay niya ay bigkang naglalabas ng laso na direktang tumatama sa kalaban. Pa!
Mabangis ka talaga, Yu, sabi ng isang nakakatakot na tinig. Sino ka at bakit mo ako kilala? Tanong ni Yu. Isang malakas na halakak ang pinakawalan ng kausap ni Yu. Hindi na ito nagsalita. Isang liwanag ang bilang gumuhit malapit sa kinaroroonan ni Yu. Tison na nasa hindi. Kalayuan ay biglang gumawa ng malakas na tunog na yumanig sa buong Feroye. Kasunod noon, ay binalot ang Feroye ng nakakahilakbot na tawa ni Zero na hindi malaman ni So at Yukong. Nasaan? Ang dating pulang daigdig ay biglang binalot ng dilim. Napuno ang himpapawid nito ng malalaking ibon na sinisira isa-isa ang magandang tanawin ng Ferola. Ang pagdilim ay hudyat upang makalabas na ang mga sundalong Feroian na nakatago. Ang bawat isa ay may hawak na baril at sandatang biglang humahaba na kapag tinamaan ang tinumanghuruan ay agad itong bumabagsak sa lupa at naglalaho sa mga buhangin. Ngunit nahihirapan ang mga Ferolan dahil hindi pa rin lumalabas ang pinakamalaking buwan na isang beses nagtatago sa loob ng 100,000 taon. Kapag biglang nakakapasok ang liwanag ng araw ay bigla silang nasa Syra. Para sa Feroye, Tugod Feryoan. Malakas na sigaw ng isang sundalo na sinundan din ng isa. Amin ang Feroye. Kami ang bagong maghahari rito. Mula sa kung saan ay sigaw ni Zero. Nakakapanginig ang boses nito na para bang galing sa ilalim ng lupa. Hindi nyo makukuha ang Feroye. Mariing sabi ni So. Ang kanyang maliwanag na Rainbow Rays ay naglalabas ng kakaibang sandata na kayang tamaan ng sabay-sabay ang mga huruan. Buong tapang na pinangunahan niyo ang mga sundalong Feroian. Ngunit tila hindi nauubos ang kalaban. May mga huruan na panay din ang pasabog sa iba't ibang bahagi ng Feroye dahilan para mas maging maingay ang buong daigdig nito. 3/6. Saan sila nagmumula? Tanong ng isang sundalo. Hindi ko matiyak. Hindi ko rin makita ang pinuno nila, sagot niyo. Pangunahan mo rito. Papasok ako ng Lambani para malaman ang pinagmumulan nila. So, gamit ang isip ay kinausap niyo si So na noon ay abala sa pakikipaglaban. Napapalibutan ito ng maraming huruan ngunit ang Rainbow Rays ni So ay naging parang mga alambre na punong-puno ng tinak. Mas lalong tumingkad ang kulay ni So dahilan para mabulag ang mga nilalang na makakakita ng kanyang liwanag. Papasok ako ng Lambani. Gusto kong malaman kung saan nagmumula ang mga kalaban. Sabi niyo, mag-iingat ka. Hindi pwedeng makapasok ng Lambani ang mga huruan, sagot ni. Oo, So. Ako na ang bahala. Hindi ako papayag na lipulin tayo ng mga huruan. Kakaibang enerhiya ang sumikop sa buong sistema niyo. Masyadong mainit ang kanyang katawan. Sa loob ng 100,000 taon, noon niya lang muling nararanasan ang ganoong temperatura. Alam niyang ang pagtaas na iyon ng level ng init ng kanyang katawan ay nangangahulugan ng panggarnab. Niyon ang nakikita ng kanyang sensor. Samantala, sa mundo ng mga tao ay naging matagumpay ang pag-alis ng bala sa hita ni Catherine. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay ubod ng likot kaya naman hindi makatulog. Ang kanyang ina sa bawat gabi na lumipas. Lalong yumangay ang balita na magugunaw na ang mundo dahil sa nakikita ng mga astronomers na kakaibang pagbabago sa malit na parang planeta malapit sa araw. Ang takot sa puso ng mga tao ay lalong lumala dahil sa ipinalabas na pahayag ng grupo ng mga dalubhasa sa pag-aaral ng universe. Ngunit walang pakialam ang pinuno ng Hato Mafia Group. Nasa sabik na kasi silang mag-asawa sa paglabas ng kanilang prinsipe. Malapit ka ng mga anak, ma'am. Pag-isipan niyo po ang alin, doktora. Putol ni Miguel sa sasabihin ni ng obstetrician na tumitingin sa kanyang mag-ina. Wala po, boss. Nanginginig na sabi ng doktora habang nakayuko. Mahal, tinatakot mo ang doktor naming mag-ina. Nakangiting saway ni Catherine sa kanyang asawa. Walang kamuwang-muwang si Catherine sa totoong lagay nilang mag-ina. Hindi niya rin. Batid na hindi maayos ang posisyon ng kanyang baby sa sinapupunan. Ang buong akala ng Reyna ng Hato ay maayos ang sanggol niya at naghihintay na lamang sila ng araw o oras upang masilayan nito ang mundo. Nang araw din na iyon ay nakaramdam na ng pananakit ng balakang at tiyan niya si Catherine. Dahil nasa hospital na siya kaya wala siyang naramdaman kaba.
Excited pa siya na. Mangganganak na siya. Sa labas ng silid na kinaroroonan ni Catherine ay nakatayo at nakayuko ang doktora na. Kausap niya kanina lang. Matalim ang tingin dito ni Miguel habang nakatutok sa doktora ang mataas na kalibre ng baril. Dahil ang buong palapag ay nakalaan sa mafia boss kaya walang ibang tao na hindi miyembro ng Heito ang nakakakita sa nagaganap. Isa pang pagkakamali mo ay pasasabugan ko ang ulo mo, mahina ngunit mariin na sabi ni Miguel. I'm sorry, boss, nangangatog na sabi ng doktora. Batid ng doktora na nasa peligro ang buhay ng Mafia Prince at ganoon din ang buhay niya. Ang pagiging buo ng loob ni Miguel na hindi idaan sa cesarean operation ang panganganak ng asawa nito ay isang malaking dagok sa buhay at karera ng manggagamot. Mabilis na pumutok ang panubagan ng sanggol. Namimilipit si Catherine at hirap din siyang gumalaw lalo at bagong opera pa lamang ang kanyang hita. Takot siya sa hiwa ng kutsilyo. Kaysa sa putok ng baril kaya pagkatapos operahan ng kanyang hita ay ilang beses hinimitay si Catherine. Nagpapasalamat siyang normal delivery ang panganganak niya. Kumusta ang pakiramdam mo, ma'am? Tanong ng doktora kay Catherine. Okay lang ako, Dok. Masakit pala ito. Nakangiti ang Mafia Queen kahit nagrereklamo. Hinahaplos at kinakausap niya ang kanyang anak na anumang oras ay masisilayan na niya. Kapag sinabi kong push, air lang kayo, ma'am. Sige, doktora. Naghintay pa ng ilang minuto ang doktora bago niya sinimulan ang pagpapaanak sa asawa ng mafia boss. Hindi mapigilan ng manggagamot ang panginginig ng kanyang tuhod at mga kamay. Ang banta ng mafia boss ay nakakatakot kaya nawalan lalo ang doktora ng lakas ng loob upang magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Habang ang asawa ng mafia boss ay hirap na hirap sa panganganak, si Miguel naman ay panayang lakad sa hallway ng hospital. Hindi niya tiyak kung tama ang kanyang naging desisyon na normal delivery na lang ang panganganak ng kanyang asawa. Push, ma'am, sabi ng doktora. Butil-butil ang pawis ni Catherine at ganoon din ang doktora at ang mga nurse na katulong niya. Tumutulo na rin ang luha ng Mafia Queen dahil sa sobrang paghihirap. Ayaw ko na. Nahihirapan na ako. Hindi ko na kaya. Tigaw ni Catherine. Parang awa niyo na po, huwag kayong bibitaw. Kamatayan po ang katumbas noon sa amin, umiiyak rin na sabi ng isang nurse. Ang sakit. Hindi ko na talaga kaya. Tigaw ulit ni Catherine. Kaunti na lang, ma'am. Push pa po, utos ng doktora. Kahit nanghihina at halos mapugto na ang hininga ay sinunod ni Catherine ang utos ng doktora. Nanginginig na unti-unting hinayla ng doktora ang sanggol na nangangitim na. Si Catherine naman ay tuluyan ng nawala ng malay. Napaluhod ang mga nurse nang makita amang sanggol na wala ng buhay. Ang manggagamot ay sinubukan na i-revive ang sanggol ngunit kahit anong gawin niya ay hindi man lang umiyak. Ang lalaking sanggol na hawak niya sa kamay. Inasikaso ng doktora si Catherine para makuha ang inuna ng bata. Pawis na pawis siya at patuloy ang panginginig ng katawan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mafia boss. Dok, mamatay na tayo, sabi ng isang nurse habang umiiyak. Dinisan niyo na ang sanggol, utos ng doktora. Umiiyak na sumunod naman ang dalawang nurse. Ang manggagamot ay panay ang dasal na sana ay maghimala ang langit. Hindi siya nagpakita ng kahinaan sa mga kasama ngunit sa kaloob-looban niya ay para siyang sinasakal ng 10 malalaking kamay. Muling binalikan ng doktora ang patay na sanggol at pilit itong binubuhay. Ngunit kahit anong gawin niya ay walang nangyayari. Yumuko ang doktora at sa isip niya ay naglalaro ang mga katagang, alam kong katumbas ng kamatayan mo ay kamatayan ko. Kung hanggang dito ka na lang, marahil ay hanggang dito na lang din ang buhay ko. Lumakad ang doktora palabas ng pintuan ng delivery room upang harapin ang naghihintay na si Miguel at ang kanyang kamatayan.